Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV Part 4. Sir, there are two boys named Janos. I don't know you're asking about which one. My gray eyes at light brown na buhok, at laging may bright smile sa kanyang mukha. Siguro mga 6 or 7 taong gulang siya, wika ko nang dumilim ang mukha niya. Biglang nanginginig ang bumalot sa katawan ko dahil sa mukha niya. Sir, siya ang batang namatay kahapon. Ano, pumanaw na? Hindi. Nagsisinungaling ikaw diba? Tell me the fucking truth before I cut you into pieces and feed sharks. Napatingin ako sa mukha niyang puno ng takot at nagtanong. I'm telling the truth sir, Janos Padilla. He passed away yesterday morning. My heart shattered into pieces and at the same time my whole damn world collapsed. Paano? Paano nangyari? Anong nangyari? Bakit? Okay naman siya noong araw na iyon. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko sa kanya. Nag-init ang mata ko at alam kong lalabas na ang mga luha ko. Bakit ako malungkot? Isang araw ko lang siya nakita. Siya, hindi siya nakapagpa-opera sa tamang oras. Bakit? Why the fuck didn't your hospital did that for him? Nakita ko ang sarili kong nanginginig dahil sa galit. Bakit hindi sila nag-opera? Sir, hindi nabayaran ng ate niya ang pera para sa operasyon. Hindi nila ito ginawa dahil sa pera. Pagsisilbihan kita ng tama. Fuck off, and tell your director. Sebastian Madrigal is here, sigaw ko sa kanya pero hindi siya kumibo at nakatingin lang sa akin na may gulat at natatakot na mukha. Sumigaw ako habang tumatakbo siya palayo. Pagkatapos ay tinawagan ko ang aking assistant upang pumunta sa ospital dahil lahat ng tao dito ay sisirain ko. Makalipas ang ilang minuto ay may nakita akong lalaking papalapit sa akin habang nagpupunas ng pawis. Siya ang dapat na bastos na direktor. Mr. Madrigal, you're here, sabi niya nang hindi tumitingin sa mga mata ko. Pathetic bastard. Mr. Madrigal, can we talk in the office? With that hinatid niya ako sa office niya, nagalit ako. Galit ako dahil hindi ko nailigtas ang bata. Nabayaran ko sana ang bayad sa operasyon niya. Bakit ang tanga ko? Pagpasok ko sa opisina niya sinipa ko ang upuan dahil sa galit ko. Saka ako pumunta sa main chair at umupo. Gusto ko andito ang mga fucking na doktor na nagsasagawa ng mga operasyon para sa mga pasyente na may cancer, sigaw ko sa kanya habang hinihingal. Yes, Mr. Madrigal. With that he asked his assistant to summon everyone. Tapos nakita ko yung assistant ko na pumasok sa kwarto. Na-curious siya dahil sa biglaan kong kilos. Nang pumasok ang lahat sa kanyang opisina, pinagmasdan ko ang mukha ng lahat at napuno sila ng takot. Explain. Why didn't you do the surgery for the kid named Janos? Tanong ko nang makita kong nagbago ang mukha ng direktor at ng isang doktor. Natatakot. Fucking answer me bastards. Galit na galit ako dahil sa pananahimik nila. Mr. Madrigal, hindi binayaran ng kapatid niya ang buong halaga ng pera. Nagsalita ang isa sa kanila. What the fuck? Full money amount? What do you mean by full money amount? Tanong ko sa kanya pero hindi mawala ang aking mga mata, sa director at sa doktor na tumabi sa kanya. Kakaiba, 9 months ago dumating yung ate niya na may dalang pera pero hindi yung buong halaga. Kaya hindi namin matanggap yung surgery. Biglang nagsalita yung doktor na pinapansin ko at ramdam kong natatakot siya pero pilit niyang tinago. Kaya hinayaan mong mamatay ang batang iyon dahil hindi niya mabayaran ang buong halaga ng pera. Ganun ba? Naiinis akong tumawa. Malapit mo nang matugunan ang iyong kamatayan. So ginagawa mo ba sa lahat ng cancer patients dito sa hospital? Tanong ko ulit pero umiling siya. Alam kong may kakaiba. Dahan-dahan akong tumayo at pumunta sa assistant ko habang kinukuha ko ang baril ko sa kanya. Speak truth or die. Itinutok ko ang baril ko sa noo ng doktor at ngumiti sa kanya. Narinig ko ang gulat na mga mukha ng lahat at ang walang laman ng mga boses nila. Mr. Madrigal, please spare my life. I know nothing. I did what they told me. Sabi nila sa kanya. Sino ang nagsabi sa iyo na patayin ang bata? Sagot, ewan ko sir.
May nagbanta sa akin at sinabing papatayin niya ako kapag nailigtas ko ang buhay ng bata. Bakit? Bata pa lang siya. Anong klaseng tao ang may pusong pumatay sa kanya? Habang nakikita ang ngiti niya. Ano ang ibinigay nila sa iyo? Nagtanong ako dahil alam ko ang tungkol sa negosyong ito. 1 million pesos. Malaking halaga ng pera. So, alam ba yun ng ate niya? Tanong ko dahil may alam akong ideya tungkol sa kapatid niya. She doesn't know anything. Kakapunta lang niya dito kaninang umaga at nalaman niyang wala na ang kapatid niya kaya umalis na siya at hindi na bumalik. Paano napagdaanan ng babaeng iyon ang sakit? So hindi mo alam kung sino sila? Tanong ko ulit sa kanya. Hindi po sir. Hindi ko po alam. Bago pa siya makatapos ay binatukan ko na siya sa ulo niya. Hingal na hingal ang lahat ngunit walang naglakas loob na magsalita. Ano ang kanyang pangalan? Tanong ko habang nakatingin sa direktor na nanginginig sa takot. Dr. Salvador Sandoval. Siya ang doktor ni Janos. Ang doktor ni Janos ang pumatay sa kanya. Simula ngayong araw na ito, bawat cancer patients dito sa hospital ay dapat gawin ang operasyon sa tamang oras at lahat ng operasyon ay libre. Kapag may sinuman ang magtangkang mag-resign o lumabag sa mga salita ko, makikita ninyo ang resulta, mahinahon kong sabi habang nakatingin sa walang buhay na katawan sa sahig. Umisi ako sa iba at lumabas ng office room kasama ang assistant ko. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kung saan ko siya unang nakita. Nanatili ako saglit doon nang maalala ko ang ngiti niya. I'm so sorry Janos, natagalan ako. Natagpuan ko ang aking sarili na umiiyak para sa isang batang lalaki na nakilala ko lamang ng isang araw. Naramdaman ko ang presensya ng assistant ko nang lumingon ako sa kanya. Hanapin mo kung saan gaganapin ang libing niya, wika ko habang naglalakad patungo sa kung saan ko nilalagay ang mga dala ko para sa kanya. President. Nagsimula na ang kanyang libing. Tumango ako sabay alis sa kanya nang walang pakialam sa mga binili ko para sa kanya. Habang sumunod siya sa akin at lumabas ng ospital at umuulan na. Sumakay ako sa kotse at hinatid ako ng driver ko kung saan nagaganap ang libing niya. After 10 minutes dumating na ako at nakita kong nakaitim lahat. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan habang nagsimulang maglakad. Pagdating ko ay napatingin ako sa lapida niya at nakita ko ang larawan niya. Napahawak ako sa white rose bouquet. Nadurog ang puso ko dahil hindi ko siya makita at sinabi kong hintayin niya ako. Inilagay ko ang mga rosas sa kanyang lapida at nagtagal doon. Sir, ikaw. Nakarinig ako ng maliit na boses at lumingon ako kung sino ang kumausap sa akin. Nakita ko ang dalawang batang lalaki at isang babae na nakatitig sa akin. Naalala kong pinaglalaroan nila siya noong araw na iyon. Hey! Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan ko dahil wala akong pusong ngumiti. Sir, sabi ni Janos pupunta ka. Nanuyo ang lalamunan ko at nagsimula na namang sumakit ang puso ko. Alam pa niyang pupunta ako. Sabi niya may para sayo siya ng ate niya. Something for me. Napangiti ako sa isiping iyon. So nasaan ang ate niya? Tanong ko habang di ko namalayang bumilis ang pintig ng puso ko. Andoon siya at itinuro sa akin ng batang babae gamit ang daliri niya ang direksyon at sinundan ko ang daliri niya at tumingin kung saan siya andoon, pero walang tao doon. Puro white lily na bulaklak. Nadurog ang puso ko dahil hindi ko nakita ang kanyang ate. Bakit ganon? Andoon siya kanina, ilan minuto lang ang nakalipas, sabi ng batang babae habang nakatingala sa akin. It's okay, hahanapin ko na lang siya, sabi ko sabay tapik sa ulo niya. Tapos pumunta ako doon sa sinabi nung girl na kapatid ni Janos at kinuha yung lily. Bigla kong naalala ang mukha niya. Bakit ganon? Siguro pareho silang may mga katangian. Bumuntong hininga ako at kinuha ang lily na iyon at inilagay sa puntod niya sa tabi ng mga bulaklak ko. Saka ako sumakay sa kotse at umalis. Sobrang nadurog ang puso ko at gusto kong makita ang aking anak sa lalong madaling panahon. Habang nagmamaneho ang driver ko patungo sa Crystal Mansion ay dumungaw ako sa bintana dahil wala akong isip na magbasa ng mga dokumentong nasa loob ng sasakyan ko. Pagkatapos ay lumiko ang sasakyan sa daan patungo sa mansyon. Makalipas ang ilang oras ay nakita ko ang isang taong gusto kong makita at lumakas ang pintig ng aking puso, ngunit sa isang segundo ay nagsimulang sumakit ang puso ko nang mapansin ko ang hitsura niya. Anong nangyari sa kanya? Marahan kong tanong sa sarili ko habang nakatingin siya sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay walang laman na parang wala siyang kaluluwa sa kanya. Tumigil ang mga mata niya sa kinauupuan ko. Hindi niya ako nakikita pero ang bilis ng tibok ng puso ko. Pagkatapos ay umandar ang sasakyan nang madaanan siya nito. Nakasuot siya ng itim na dress na may strap na hanggang tuhod. Basang-basa siya dahil sa ulan.
Kitang-kita ko ang curve sa katawan niya dahil nakadikit ang damit niya sa katawan niya. Hindi ba siya nilalamig? Anong nangyari sa kanya at bakit siya nagkakaganyan? Napatingin siya sa direksyon ko, at naramdaman kong kamukha niya si Janos. Nang madaanan siya ng sasakyan ay lumingon ako sa likod at nakita kong nakatingin siya sa direksyon kung saan umalis ang sasakyan pero bakit siya pumunta dito? Na-curious ako dahil alam kong ayon sa kontrata ay hindi niya makikita ang sanggol pagkatapos niyang ipanganak. Baka sa huling pagkakataon ay pumunta siya para makita siya. Napabuntong hininga ako at pumikit dahil alam kong ito na ang huling pagkakataon na makikita ko siya. Pumasok ako sa mansion at nakita ko si Lola na nakatingin sa natutulog kong anak. Napuno ng pagmamahal ang puso ko habang nakatingin sa kanila. Lola, wika ko habang nakatingin siya sa akin at ngumiti. Natutulog ang tamad mong bata. Kamukha niya talaga ang tamad niyang daddy. Ako, tamad? Hindi. Natawa ako at umupo sa tabi niya sa sofa. Hindi po ako tamad Lola, sabi ko sabay kuha ng baby ko sa kamay niya. So Sebastian, anong pangalan niya? Biglang tanong ni Lola. Wala akong ideya. I don't know, sabi ko sabay halik sa maliit na pisngi ng baby boy ko. Give him one. You're his daddy. Kumirot ang puso ko nang maalala kong wala na siyang mommy in the future. Napabuntong hininga ako at pumikit pero napuno ang isip ko ng mga larawan ni Janos. Napangiti ako nang maalala ko kung paano niya ako binati. Gabriel Madrigal, huling sabi ko dahil alam kong hinding-hindi ko makakalimutan ang lalaking nakakuha ng atensyon at pagmamahal ko sa isang araw. Bakit ganyan ang pangalan? Napatingin ako kay Lola at nakita kong hindi siya mapakali at nakakunot ang noo ko. Bakit siya ganito? Magandang pangalan. Hindi ba Lola? Tanong ko sa kanya habang umiiwas siya ng tingin sa mga mata ko at tumango. Your choice, tumayo na siya para umalis. Tapos bigla ko siyang naalala. Lola, bakit siya pumunta dito kanina? Tanong ko sa kanya at nakita kong tumigil ang mga galaw niya. Huminga siya ng malalim bago ako kinausap. Nagpunta siya dito para sa pera. Ano? Pera? Hindi ba siya binayaran ni Lola? Hindi mo ba siya binayaran Lola? Itinanong ko. After a few seconds tiningnan ako ni Lola at sobrang hirap intindihin ang facial expression niya. Binayaran ko siya pero nanghihingi siya ng pera. Dadalhin daw niya ang baby kapag hindi namin siya binayaran ng mas maraming pera. Ano? Ganyan ba siyang klaseng babae? Nagbigay ka ba ng pera? Umiwas ng tingin si Lola sa akin at tumango. I gave Sebastian and you know what I found about her. Tumingin sa akin si Lola at naiinis na nagsalita. Ano ito? Tanong ko kasi na curious ako. Hindi siya nagbayad ng pera para sa operasyon ng kanyang kasintahan at patay na ito. Hindi pwede. Paano siya? Hindi ba niya ibinenta ang kanyang katawan para sa kanyang kasintahan? And she even found a new lover, tumigil ang puso ko. Bagong manliligaw. Paanong naging walang puso ang isang babae? Pero the way I saw her today hindi ko naramdaman na masaya siya. Kung alam ko lang na ganoon siyang klaseng babae hindi ko na siya hinayaang ipanganak ang baby mo Sebastian, bigla akong napalitan ng puot. She's a fucking bitch. How dare she? She doesn't deserve to be my child's mother, naiinis kong wika. Malamig akong napangiti dahil peke ang inosenteng tingin niya. Babaeng walang puso. Natulog ba ako sa ganyang klase ng nakakadiri na babae? I clenched my jaws because of the hatred towards her. Kung sakaling makita ko siyang muli sa aking buhay ay pahihirapan ko siya. I swear to myself dahil galit na galit ako sa kanya, but at the same time hindi ko siya makakalimutan. Alam kong naaakit ako sa kanyang kagandahan at sa kanyang inosenteng mukha, ngunit siya ay isang fucking gold digger. Napatingin ako kay Lola at nakita kong nakangiti siya pero ang ngiting iyon ay hindi niya normal na ngiti. Bakit nakangiti pa siya? Bigla akong na-curious. Sinabi ba sa akin ni Lola ang totoo? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin sa ngiti niya. Tapos napansin niyang nakatitig ako sa kanya kaya mabilis niyang binago ang ngiti niya ng malungkot. Ano iyon? Sebastian, go and take a shower. Ako na ang bahala sa kanya. Kinuha ni Lola ang bata at pumasok sa kwarto. Ang gulo ng isip ko. I can't believe that she's that kind of woman at hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Ang paraan ng pag-alis niya ngayon. Hindi ako makapaniwalang hinayaan niyang mamatay ang boyfriend niya. Naalala ko ang lahat at naalala ko ang paraan ng pag-iyak niya sa ilalim ng aking katawan. Umiiyak siya dahil nagalit ako sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ko nang maalala ko ang mga daing niya. Fuck, kalimutan siya. Katulad din siya ng ibang babae na pera lang ang iniisip.
Kinabukasan ay nagising ako at nagbihis para pumunta sa opisina, pero napagdesisyonan kong puntahan muna ang kapatid ni Janos, bago ang lahat dahil sinabi sa akin ng isa sa mga kaibigan ni Janos na may para sa akin si Janos sa kanyang kapatid kaya na-curious ako. Hindi ako nakatulog kagabi dahil sumasagi sa akin ang ngiti ni Janos at ang mukha ng babaeng iyon. Nakaramdam ako ng lungkot at hindi ko alam ang damdamin para sa kanila. Ako ay na-late. Nabayaran ko sana ang bayad sa operasyon ni Janos. Inutil lang ako. Baka hinintay niya ako. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at nakita kong namumula na ang mata ko. Pumikit ako at bumuntong hininga. After breakfast hinalikan ko ang noo ng baby ko at umalis na. Hindi ko gustong makita si Lola at wala akong ideya kung bakit ganoon. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito. Tumawag ang assistant ko at sinabi ang address ng bahay ni Janos kagabi kaya pumunta ako doon. Pagpasok ko sa bahay niya ay maliit lang itong bahay. Kumikirot ang puso ko dahil hindi ko alam kung paano nakatira ang ate niya dito na wala siya. Hindi na ako nag-isip pa ay kumatok ako sa pinto ngunit wala akong nakuhang sagot. Kaya ginawa ko ito ng ilang beses ngunit wala akong nakuha. Sinubukan kong buksan ang pinto ngunit nakalock ang pinto. Tapos nakita ko ang isang matandang babae na nakatingin sa akin na may curious na mukha. Pwede ko bang malaman kung nasaan ang kapatid ni Janos? Tanong ko sa kanya. Nakatingin siya sa akin habang nakataas ang kilay. Bakit mo siya hinahanap? Tanong niya sa akin na may malamig na tono. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para pagsalitaan niya ako ng ganito. I want to talk about something with her, simpleng sabi ko. Ayokong magalit sa tangang babaeng ito. Wala siya dito, saka siya tumalikod para umalis. Kung gayon nasaan siya? Itinanong ko. Nagalit talaga ako sa babaeng to pero ayaw kong ipakita dahil matandang babae na siya. Nakita ko siyang umalis kahapon ng gabi na may dalang malaking luggage. Siguro kaya umalis siya ng bahay dahil sa pagkamatay ng kapatid niyang si Janos. Sabi niya na may pag-aalala sa mukha. Umalis ng bahay. Kagabi. Kahapon ay umulan ng malakas sa gabi kaya paano siya umalis at saan siya nagpunta? May idea ka ba kung saan siya umalis? I was really curious kasi bakit bigla siyang umalis. Wala ako idea kung saan nagpunta si Alexa, at umalis na siya. Alexa, yan ba ang pangalan niya? Ang ganda ng pangalan pero paano ko siya mahahanap? Bumuntong hininga ako at nagpa siya na pumunta sa opisina bago pa maggabi. Makalipas ang 3 taon. Nag-aalmusal ako habang pinapakain ang aking munting anak. Ang cute niya talaga at iba ang ugali niya sa akin. Sigurado ako na namana niya ang ugali niya sa kanyang ina. Bumilis ang tibok ng puso ko nang maalala ko ang kanyang ina. Sa tuwing lumalabas ang babaeng iyon sa isip ko ay sumasakit ang puso ko. 3 taon na ang nakalipas at hindi ko pa rin siya makalimutan. Siya ay lumitaw sa aking mga panaginip araw-araw at kinasusuklaman ko siya dahil doon. Nainlove ako sa kanya. Hinanap ko siya at hindi ko siya makita. Naghanap ako ng 2 babae at hindi ko sila makita pareho, ang kapatid ni Janos at ina ng anak ko. Daddy, napaatras ako sa pag-iisip ng malambing na boses ni Gabriel. Nawala na naman ako sa pag-iisip habang pinapakain siya. Sorry baby, at pinakain ko siya. Masaya siyang tumatawa. Hindi ko alam pero for some reason, every time I see his smile that reminds me of Janos. Si Janos ay may parehong ngiti kay Gabriel. Siguro kay Gabriel ang ngiti ng kanyang ina. Napabuntong hininga ako sa isiping iyon dahil hindi ko pa siya nakitang ngumiti. Daddy I saw mommy. Tumigil ang heartbeat ko nang marinig ko ang sinabi ng anak ko. Nakita ang mommy niya. What the fuck? Ano? Saan? Galit na boses iyon ng lola ko. Bakit pa siya nagagalit? Napatingin ako sa kanya at nakita kong nakakunot ang noo niya kay Gabriel, pero hindi man lang siya nilingon ni Gabriel. May bagay talaga si Gabriel dahil ayaw niya kay Lola. Hindi niya nagustuhan ang haplos nito, ang boses nito at lubos na ayaw sa kanya. Daddy she's so pretty. Daddy what is the name we call for most pretty ladies with beautiful wings? Tumingala sa akin si Gabriel habang pinapakita ang kanyang mapuputing ngipin na perlas. Pilit kong binalik ang tawa ko. Fairy, sabi ko sa kanya habang tinatango ang ulo niya. Yes fairies. Daddy she's like a fairies. So beautiful. Napakaliit pa niya at laging nagkakamali sa kanyang mga salita. It's a fairy baby, pagtatama ko sa kanya at ngumiti siya. Yes a fairy. Para siyang fairy. She had gray color eyes and long light brown hair. Not like me and you daddy. Ano? Paano? Lumakas ang pintig ng puso ko. Paano niya nalaman? Hindi pa niya ito nakikita at hindi niya alam kung ano ang hitsura nito. Paano?
Gabriel, kailan mo siya nakita? Umalangaw-ngaw ang galit na boses ni Lola sa dining at mabilis na sinubsob ni Gabriel ang mukha niya sa katawan ko. Nakaupo siya sa kandungan ko pero natakot siya sa kanya. The fury took over me as Elle looked at Grandma's behavior. How dare she scare my son nang walang dahilan? Mom, huwag kang sumigaw sa maliit na bata, galit na sabi ng daddy ko. Bumaba ang tingin ni Lola at huminga ng malalim. Gabriel baby, sabihin mo kay Lola kung saan mo siya nakita. Bakit hindi mapakali si Lola pagkatapos ng sinabi ni Gabriel? Sa nakalipas na mga taon na puno ng pagdududa ang isip ko tungkol kay Lola at pinilit kong kalimutan ang lahat ng mga pagdududang iyon. Ayaw ko, si Daddy at Lolo lang ang sasabihan ko, sabi ni Gabriel habang tumatalon pababa sa kandungan ko at tumakbo papunta sa daddy ko. Tapos umakyat siya sa kandungan niya at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Nakita kong nanlambot ang mga mata ng dad ko nang makita niya ang ngiti ng apo niya. She's not like great-grandma. Mommy is pretty and great-grandma is pangit. Pagkasabi niya noon ay napatingin ako kay Lola at nakita ko ang puot sa mga mata niya. Nakakunot ang noo niya kay Gabriel. Ito ay hindi isang bagay na maaari kong baliwalain. 3 taon na ang nakalipas. Bumuntong hininga ako at binigay ang plato ng pagkain ni Gabriel kay dad nang sinimulan na niya itong pakainin. Pagkatapos kong mag-almusal ay tumayo na ako para umalis. Daddy, narinig ko ang boses ng anak ko kaya napatingin ako sa kanya at nakita kong nakatingala na siya sa akin habang nakataas ang mga kamay. Alam kong gusto niyang sunduin ko siya. Umiti ako at binuhat siya habang hinahalikan niya ang pisngi ko. Daddy, iuwi mo na si Mommy ha. Natigil ang mga kilos ko nang marinig ko ang sinabi niya. Iuwi si Mommy. Paano? Hindi ko nga alam kung nasaan siya. Gabriel, paano mo nakita si Mommy? Tanong ko dahil hindi ko pa rin maisip kung paano niya nalaman ang itsura niya. Sa aking panaginip, napakaganda niyang fairy, Daddy. Nakasuot siya ng mahabang puting dress na may mga bulaklak. Tinawag pa niya akong anak. Sasama daw siya para isama ako pero Daddy sasama ka sa amin diba? Ano? Paano? Isama mo siya. Biglang nabalot ang puso ko sa takot na mawala ang anak ko. Paano kung bumalik siya at subukang kunin ang anak ko? No, that will never happen. That kind of woman doesn't deserve to be my son's mommy. Sige baby, I'll see. Be a good boy and sleep early tonight dahil malilate si Daddy sa pag-uwi mamayang gabi, okay? Kinailangan kong dumalo sa ilang business meeting kasama ang mga kliyente kaya siguradong malilate ako nang uwi ngayong gabi. Okay Daddy, see, naiinis na naman siya. Tuwing late akong umuwi ay naaasar siya. I will bring chocolates to my little boy. Hinalikan ko siya sa noo at nagsimula siyang tumawa. Hindi ko alam kung bakit ang hilig niyang kumain ng chocolate. Kahit ayaw kong kumain. Baka ang mommy niya, at pinababa ko siya. I love you Daddy, sigaw ni Gabriel habang nakatakip ang tenga ko. Pagkatapos ay pumunta na ako sa office. Pagpasok ko sa office ko nakita ko si Kent na nakaupo sa sofa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko siya habang nakatingin sa akin at tumayo. Sebastian, there's something that I found about that boy's sister. Bumilis ang tibok ng puso ko nang maalala ko si Janus. Magsalita ka, sabi ko habang naglalakad papunta sa upuan ko. Siya ay isang estudyante ng DBD University, ngunit wala akong mahanap na impormasyon dahil may nag-delete ng bawat detalye sa kanilang database. Ano? Bakit ganon? At sino ang gustong itago ang kanyang pagkatao? At paano naman ang mga lalaking nagbanta sa doktor? It's been fucking 3 years at hindi ko sila mahanap. Shit. Alam kong may gumagawa nito pero bakit? I always tried to figure it pero wala akong ideya kung bakit nila ginawa yon sa batang ito at sa kapatid niya. Inosente sila, hindi, pero sa tingin ko ay tinakot din nila ang kanyang kapatid. Sabi ng isang matandang lalaki, may nakita siyang 2 lalaking nakamaskara na umalis sa bahay ni Janus noong araw ng kanyang libing, at sigurado daw siyang nasa bahay ang kanyang kapatid noong gabing iyon. Kaya ba umalis siya? Hindi ko man lang siya mahanap. Alright, keep investigating. I want to find her, sabi ko nang tumango si Kent at lumabas ng office. Na-curious pa ako. May para sa akin si Janus na nasa kapatid niya pero ano yun? Tiningnan ko ang oras at alas 6:30 na ng gabi. Kailangan kong makipagkita sa isang kliyente ng alas 7 ng gabi kaya nang hindi ko hinihiling ang aking assistant na sumama sa akin ay umalis akong mag-isa. Pagpasok ko sa hotel nakita ko si Claudia. Galit ako sa kanya. Hey Sebastian. Lumapit siya sa akin na may malaking ngiti sa labi pero naiinis lang ang naramdaman ko. Ayokong makipag-usap sa kanya kaya umalis na lang ako nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Sebastian.
I'm talking to you, narinig ko ulit ang boses niya pero hindi ko siya nilingon. Nakakadiri na pokpok na babae. Sebastian, trust me, I'll make you marry me. Ha, marry her. Gusto ko talagang tumawa. May gusto sana akong sabihin sa kanya pero ayokong makipag-usap sa isang pokpok. Sa pagdating ko upang makilala ang aking kliyente, tinalakay ko ang lahat tungkol sa bagong proyekto. Tapos tiningnan ko yung oras at 10:00 na ng gabi. So I decided to call Dad and ask if Gabriel is sleeping. Hello Dad, natutulog ba si Gabriel? Wika ko nang sagutin niya ang tawag. Yes, natutulog na, he said with a chuckle at napangiti din ako. Uuwi ako maya-maya, sabi ko at ibinaba na ang tawag. Tapos tumalikod na ako para umalis pero may nakita akong pamilyar na figura, pero hindi ko makita ng malinaw kaya pumunta ako sa direksyon na yon pero walang tao. Baka isang ilusyon, napabuntong hininga ako. Tapos may dumating na waiter at binigyan ako ng isang baso ng alak. Masaya kong kinuha dahil pagod na ako. Habang iniinom ko ito ay nakaramdam ako ng pagkahilo, ano ba naman natuyo ang lalamunan ko at nag-init ang katawan ko. Shit, alam kong nakadroga ako. Dali-dali akong pumunta sa kwartong pag-aari ng pamilya Madrigal sa hotel na ito at binuksan ang pinto. Fuck, nagmura ako. Pumasok ako sa washroom at naligo ng malamig pero wala namang nakakagaan. Fuck. Hindi ako makapagpigil. Gusto ko ng babae. Biglang napuno ng isip ko ang babaeng meron ako 3 taon na ang nakakaraan. Shit. Hindi ko pa rin siya makalimutan. Ang katawan niya. Nang maalala ko siya ay lalong uminit ang katawan ko. Siya ang unang babae na nagkaroon ako at pagkatapos niya ay wala na akong babae dahil naiinis lang ako. Kung ano talaga ang ginamit niyang spells sa akin. Hindi ko napigilan. Bigla kong naalala si Claudia at ang sinabi niya. Babayaran ko siya para dito. Siya siguro ang humiling sa waiter na iyon na ibigay sa akin ang alak. Hindi ko kaya. Shit, gusto ko ng babae. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Kent. Hello, Sebastian, narinig ko sa kanya. Send me a woman. I'm drugged, sabi ko sabay buntong hininga. Shit, hindi ko kaya. Ano? Bago pa siya makapagtanong ay ibinaba ko na ang tawag. Unti-unting nagdilim ang paningin ko. Gusto kong ilabas ang aking pagnanasa. Bumangon ako sa kama habang naglalakad patungo sa pinto. May narinig akong humihingal na babae. Fuck, sobrang bilis. Nagpadala na ng babae si Kent, at binuksan ko ang pinto at kinaladkad ang babae sa loob ng kwarto ko. Lumabo ang paningin ko pero bakit kamukha niya ang babaeng ito? Kamukha niya ang babaeng gusto kong makasama noon pa man. Idiniin ko siya sa pader at hinalikan. Fuck, ang parehong lasa. Nawala ako sa katinoan nang marinig ko ang pag-ungol niya. Pinunit ko ang damit niya at habang hawakan ko siya ay naramdaman kong sobrang init niya katulad ko. Nadroga din siya, pinainom ba ni Kent ang babaeng ito? Kailangan ko bang alagaan? Hindi, walang pakialam na binuhat ko siya at dinala sa kama. Habang naglalakad ako ay hinahalikan niya ang leeg ko. Fuck, siya ay isang estudyante sa university. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.